Magandang umaga po sa ating lahat. Naitanong mo ba sa iyong sarili na bakit parang may kulang pa din kahit maayos naman ang buhay ko? Maraming tao ngayon ang abala, konektado, edukado, at matagumpay. Pero tila pagod pa din ang puso, puno ng schedule. May mga nagtatanong, ano ba talaga ang purpose ko dito sa mundong ito? Bakit parang wala akong lakas? Kumikilos pa ba ang Diyos sa ordinaryong buhay ko? Marahil ganito rin ang nararamdaman ng mga alagad pagkatapos umakyat si Jesus sa langit. Naniniwala sila kay Kristo pero naghihintay sila. Hindi sila sigurado. Natatakot at tatago. At pagkatapos, dumating ang Acts 2 at nagbago ang lahat nang dumating ang banal na Espiritu. Tayo po'y manalangin. Panginoon, buksan mo ang aming puso ngayon. Mangusap ka sa amin sa pamamagitan ng iyong salita. Naway buhayin muli ng iyong banal na Espiritu ang aming pananampalataya, lakas at pag-asa. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Ang ating pong verse or scripture ay makikita po sa Acts 2, 1 to 12. Ang talatang ito ay tungkol sa pagdating ng banal na espiritu nung araw ng Pentecostes. Ang Pentecostes ay isang ah, pista ng mga Hudyo, na ipinagdiriwang 50 days pagkatapos ng Paskwa. Marami pong Hudyo mula sa iba't ibang bansa na nagtipon sa Jerusalem. Sa panahong ito, namatay si Jesus, muling nabuhay, at umakyat na sa langit. Pero bago siya umalis, sinabi niya sa kanyang mga alagad, tatanggap kayo ng kapangyarihan pagdating sa inyo ng Espiritu Santo. Kaya naghintay sila at sama-samang nanalangin. Pagkatapos, biglang may ugong na parang malakas na hangin. May mga dila na parang apoy at sila'y napuspos ng banal na espiritu. Nagsalita sila ng iba't ibang wika at narinig ng mga tao ang mensahe ng Diyos sa sarili nilang lengguwahe. Hindi ito kaguluhan or confusion. Ito ay senyales or tanda ng Ebanghelyo ay para sa buong mundo. Kaya nga po, ang message na mapupulot natin sa Acts 2, 1 to 12 na ang Diyos ay kumikilos din ng biglaan. Sinasabi sa Acts 2, biglang may umugong mula sa langit. Hindi ang mga alagad ang gumawa ng himala. Ang Diyos ang kumilos. Minsan sa buhay, pakiramdam natin ay parang natigil tayo. Natigil sa takot, natigil sa problema, sa kabiguan, natigil sa espiritual na pagkapagod. Pero isang sandali lang kasama ang Diyos ay kayang mabago ang lahat. Yung pong simpleng prayer o simpleng prayer meeting ay pwedeng maging revival. Ang isang natatakot na alagad, pwede siyang maging matapang na mangangaral. O isang maliit na kwarto o silid na pwedeng pagmulan ng isang iglesia.
Huwag nating maliitin ang kayang gawin ng Diyos ng biglaan. Maaring tayo o ikaw ay naghihintay ngayon ng kagalingan sa sakit, direksyon sa buhay, kapayapaan, pag-asa, o panibagong bukas, o panibagong lakas. Mikilos pa rin ang Diyos hanggang ngayon. Pangalawa, ang banal na espiritu ay nagbibigay ng kapangyarihan, hindi lang emotional, hindi lang sa damdamin. Ang pagdating ng banal na espiritu ay hindi lang emotional na karanasan. Nagbibigay ito ng tapang, lakas, clarity or kaliwanagan, pagkakaisa at may misyon. Yung sa Pentecostes, bago ang Pentecostes, 3 beses itinanggi ni Pedro si Jesus. Ngunit pagkatapos ng Pentecostes, buong tapang siyang nangaral sa harap ng libo-libong tao. Ano ang nagbago? Ang banal na espiritu. Maraming Kristiyano ngayon na pilit nabubuhay gamit ang sariling lakas, sariling disiplina, sariling talino, sariling kakayahan. Pero ang buhay Kristiyano na walang kapangyarihan ng espiritu ay nakakapagod. Hindi tayo nilikha ng Diyos para mabuhay na spiritual na empty, spiritually empty. Ang banal na espiritu ay nagbibigay lakas sa ordinaryong taong just like you and me upang magawa ang pambihirang gawain para sa Diyos. Pangatlo, ang Diyos ay nangungusap sa tao. Isa sa pinakadakilang himala sa Acts 2 ay yung magsalita sila ng iba't ibang wika. Narinig ng bawat tao ang mensahe sa sarili nilang lengguwahe. Bakit mahalaga ito? Dahil ito ay personal ang Diyos. Nakikipag-usap siya sa paraang maiintindihan natin. Ang Diyos ay hindi malayo. Di siya malayo sa mayaman o mahirap, sa bata o matanda, sa edukado o simple. Hindi siya malayo dun sa nagtagumpay o sugatan. Ang ebanghelyo ay para sa lahat. Sa mundong puno ng pagkakahati-hati, pinapaalala ng Pentecostes na pinag-iisa tayo ng Espiritu ng Diyos. Pang-apat, ang iglesia ay hindi dapat manahimik. Pagkatapos matanggap ng mga alagad ng Espiritu, hindi na sila nagtago. Lumabas na sila at nangaral. Ginawa ng Pentecostes na mga saksi ang dating natatakot. Maraming Kristiyano ngayon ang nakakakilala kay Jesus pero nahihiyang magsalita tungkol sa Kanya. Nahihiya siyang magsalita kapag siya'y nasa trabaho, nasa paaralan, nasa bahay, o sa komunidad. Pero ang banal na espiritu ay ibinigay hindi lang para tayo aliwin, kundi upang tayo'y maging saksi. Maraming tao sa paligid natin na naghahanap ng katotohanan, ng pag-asa, ng kapatawaran, at kahulugan ng buhay. At nais ng Diyos na gamitin tayo upang dalhin sila kay Kristo. So, matutong maghintay at manalangin sa Diyos. Nananalangin ang mga alagad bago dumating ang Pentecostes. Inihanda ng panalangin ang kanilang prayer. Inihanda ng panalangin ang puso para sa pagkilos ng Diyos. Minsan,
Gusto natin ng kapangyarihan pero walang panalangin. Ang tunay na lakas espiritual ay nanggagaling lamang sa presensya ng Diyos. Umasa tayo sa banal na espiritu. Wag lang sa sarili umasa. Bilang mananampalataya, mga estudyante, manggagamot, magulang, empleyado, o leader, lahat tayo ay napapagod. Pero, pinapalakas tayo ng Espiritu ng Diyos, higit sa natural nating kakayahan. Kapag nanghihina ka, manalangin tayo. Sabihin natin kay Lord, Holy Spirit, gabayan mo ako, punuin mo ako, gamitin mo ako. Maging available sa layunin ng Diyos. Ordinaryong tao lang ang mga alagad. Katulad nating mga ordinaryong tao, pero ginamit sila ng Diyos upang baguhin ang kasaysayan. Hindi natin kailangan maging sikat upang magamit tayo ng Diyos. Maaring gamitin ng Diyos ang iyong salita, kabutihan, ang iyong patotoo, ang iyong propesyon, at mismong yung buhay mo. Ang tanong ay hindi, may kakayahan ba ako? Dapat ang tanong ay, handa ba akong magpagamit sa Diyos? Kaya po, kapag ka pinuspos ng banal na espiritu ang ordinaryong tao, kayang gumawa ng Diyos ng pambihirang bagay. Ipinapaalala ng Pentecostes na kumikilos pa rin ng Diyos. Nagbibigay pa rin siya ng kapangyarihan. Nagbabago pa rin siya ng buhay. At gumagamit pa rin siya ng mga pusong handang sumunod. Kaya huwag mamuhay na espiritual na walang laman. Kung inaalok ng Diyos ang kanyang presensya at kapangyarihan. Tayo po'y manalangin. Ama, salamat po sa kaloob ng banal na espiritu. Punuin mo kaming muli ng iyong presensya. Alisin mo ang aming takot, palakasin mo ang aming pananampalataya, at tulungan mo kaming mamuhay ng may tapang para sa inyo. Gamitin mo ang aming buhay upang magdala ng pag-asa sa iba. Sa pangalan ni Jesus. Amen. Magandang umaga po sa ating lahat.